Good evening kabayan, si Dupont po ito ng Dupont Balikbayan Box. Una sa lahat, Happy New Year po. Salamat po sa mga sumuporta sa amin for the year 2023. Meron tayong itatopic lang na isa, yung tungkol sa empty box. May mga customer na nagtatanong kung refundable daw po yung box. Ganito po yan. Yung na-receive natin ay sinasabi niya pare-pareho kayo lahat ng company, ayaw nyo mag-refund ng ginastos sa empty box. O ganito po yan, kapag bibili po kayo ng empty box dahil kailangan nyo po yun at magpapadala po kayo, talaga pong magbabayad po kayo. Kasi po kayo po ang gagamit noon, hindi po kami. Kung katulad sa USPS binibigyan kayo ng libre na empty box, pero manipis po yun hindi yung katulad ng pangkargo at malalaki po itong mga box na to. Pinapagawa to, usually kaya nito hanggang 200 pounds na ipatong sa ibabaw. Yung iba 120, yung iba 200, 300, depende sa paggawa at depende din sa quality. Yung iba recycle paper, napaka-cheap po nun. Yung pagtusok mo na gano'n, bumabaon yung daliri mo. Pagka napisat mo ng ganyan, pinipress mo lang, lumulubog na. Yun po yung mga malalambot. Kaya karamihan dyan yung mapuputi yung kulay, imbis na brown para mapusyaw siya. Yun po yung recycle box. Meron na din po kaming ganyan na nagamit noon, hindi kami naging masaya, kaya nagpalit kami ng tawag ito ng factory na gagawa. Pinapagawa po namin yun, hindi po libre yun So nangyayari po, bibili po kayo ng empty box, tapos kapag nagpadala po kayo, bibigyan kayo ng replacement box. Para sa inyo, replacement box po yun. Pero sa mga cargo company, pare-pareho po yan. Investment box po yun ang tawag namin. Investment para sa susunod na padala nyo, at hindi ka na maghahanap ng iba kasi nga naandun yung telephone number, naandun yung pangalan ng company namin. Hindi lang to para sa Dupont Balikbayan Box, sinasabi ko po to sa lahat ng company. May company po na nagbibigay ng refund kasi malaki yung singil nila, mahal. Sisingilin ka nila ng mga 120, ganyan, 110 ng mga shipment nyo, kahit ang lapit-lapit lang naman nyo. Kasi kasama na dun yun. Pagkatapos sabi nyo na hindi ko kukunin yung box, hindi ako mag-replace, bibigyan ka ng refund. Ganyan ang strategy nila. Pero actually, hindi kasama yun sa binabayad pag sa ibang cargo company. Hindi ko nababanggitin yung company na nagaganon, pero dati nagsara na yun, tapos nagpalit na sila ng pangalan, iba na ngayon, naghiwalay na sila. Dati incorporate, naging express, tsaka cargo na lang sila. Yung isa nag-umpisa pa sa letter L, nagbago na rin ng naghiwalay sila. Sila dati malakas, pero pagkatapos sila mahulihan ng mga illegal, nangyari na yung binabawal na laging ini-inspect dahil may nahuli na illegal. Gastos yun, i-inspecting ka, gagastos ka na malaki. Kahit trabaho nila na magtrabaho sila na mag-inspect, ganun pa rin, magbabayad ka pa din. So mas maganda na hindi ka mahulihan at hindi ka mapapag-initan. Kaya sila nawala na at bumalik sila, iwalay na, naghiwalay, naging dalawa. So mabalik tayo doon sa empty box. Yung pong pinadadala nyo, kailangan nyo po ng empty box. Hindi naman pwede po ilagay nyo sa plastic yan para ipadala, dahil nagpapatong-patong yung box, sasabog yan. Tapos dahil nagpadala ka, sa pasasalamat, nagbibigay kami ng replacement box, tsaka tawag ito, replacement box, tsaka mga litrato ng mga box nyo kapag ka nagpipick up. Hindi lahat ng company ay nagbibigay ng litrato ng box nyo. Yung iba nagbibigay lang ng litrato ng nakarating na. Sa amin, ang style namin talagang pagka pick up ng box, tinitipan, pinipicture, binibigay sa'yo. So alam mo itsura ng box mo pagdating sa Pilipinas. Hindi ka na kailangan, baka hindi ka na humingi ng picture na dumating yung box sa Pilipinas, ganito. So protection mo yun. Yung empty box po, ulitin natin, hindi po refundable yon. Yung iba gusto magbalik, tapos sisingilin nila sa amin dahil binalik niya. Hindi po, nagbigay kami sa inyo ng gastos, dapat nyo bayaran pero hindi binababayaran dahil nag-i-invest. Naalala ko nung
2021 yata yun, doon sa may drop off namin sa Bread and More. May isang customer na nagpa-pick up sa akin ng 6 na box. Ay hindi pala, nag-drop off siya ng 6 na box yata o 4 na box. Tapos nung nakalipat na siya ng bahay, hindi niya na kailangan yung empty box niya na binigay sa kanyang replacement. Dinala niya sa Bread and More, sa drop off namin. Tapos siningil niya, niripan niya yung bayad. Since mabait yung yung sa Bread and More, pumayag siya. Nagbigay siya, ayaw niya ng pagtatalo-talo pa. So nangyari, nagsabi sa akin yung Bread and More, kapatid, nag-replace kami ng box sa ganito, ay nag-refund kami ng box sa ganitong customer na nag-drop off dito. Tama ba 'yon? Sabi ko, ever since hindi tayo nagbibigay tayo ng investment natin na box. Hindi natin nire-replace ng cash yan. Kasi bumili sila ng isang beses, yung susunod na binigay mo, hindi naman nila binili 'yon. Yun yung investment mo para lang magpadala ulit siya sa'yo. Gamitin niya ang serbisyo mo. So sana po malinaw na po. Yung po mga empty box, hindi po lahat ng company ay nagbibigay ng refund. Katulad namin ng mga average lang ang presyo, hindi kami nagbibigay ng refund. Kasi po investment po namin yan para sa inyo. Hindi katulad ng iba, yung matataas ang presyo, nagbibigay sila ng refund. Actually, pag hindi mo ni-refund yun, lugi ka. Kasi binayaran mo kahit hindi ka nag-refund. Pero ang maganda doon sa company na yun, may nagsabi sa akin na customer, dahil hindi niya kinuha yung box niya at hindi siya nag-refund, sa susunod na kailangan niya, naihingi daw niya ng libre. Kapakita niya resibo na hindi mo ako binigyan ng empty box dahil lilipat niya ako ng bahay, wala akong paglalagyan niya. So eto na ngayon, kukunin ko na yung empty box ko. Pero meron pa ring parang catch 'yon. Saka lang mabibigay sa iyo yung empty box mo kapag nagpadala ka ulit. Kasi hindi sila babiyahe doon ng libre. Hindi punta ng babiyahe ng libre yun. May bayad ang gas may bayad ang oras. Nagdadrive sila, pwede silang at risk anytime mabangga sila sa kalsada papunta sa iyo. So hindi nila yun dadalhin lang ng libre. Siguro on the way may pick up kalapit sa inyo, dadalang ka nila ng libre. Dahil binayaran mo yun noon at hindi mo lang kinuha. Kahit yung sa drop off namin, pinapayagan namin yun na nakaalis na siya, nalimutan niya yung empty box niya. Sasabihin niya sa akin, kuya, nandito na ako sa may Beaumont area, nalimutan ko yung empty box ko, pwede ka pa ba makuha yun? Sabi ko, pwede pa, i-text mo lang, sabihin mo, nakukunin mo na lang pagbalik mo. So kung magdadrop ka ulit, pagbalik mo, kunyari drop ka ng 2, ang kukunin mo na 4 kasi naiwanan mo yung 2 mo nakaraan. Walang problema yon. Basta isabihin mo lang, i-record nila yon. Pero wag yung ginagawa ng iba na, kuya, patago naman sa'yo kasi ayaw ng asawa ko na makikita yung empty box. Pwede yun, itago hanggang 6 months lang. More than 6 months, hindi nila itatago yun. Ibebenta na nila yun kapag nangangailangan, lalo na ngayon. Katulad nito, patapos na yung taon, ubos na yung empty box namin, kailangan na umorder na naman ng bago. Kung abutan ka ng gano'n, maibebenta yun dahil pangangailangan. So kung patatagalin ng 6 months, baka mamaya malimutan niya. Pero ako kasi sinusulat ko At minsan, may generous naman ako sa mga customer ko na kasi mga customer ko, kaibigan ko na. Hindi ko sila pinababayaan Kapag nagpa-follow up sila, nagpa-follow up din ako. Kung galit sila, mas galit ako pag nagpa-follow up ako sa Pilipinas. So kung frustrated sila, mas frustrated ako kasi hindi lang isa yun, marami pa yan. Kung may reklamo isa, marami yung magreklamo. So mas mainit ang ulo ko dahil mainit yung ulo ng kliyente ko na kaibigan ko. So ganun po yun. Yung balikbayan box po ang empty box, hindi po refundable. Pag bumili ka, yun po bibigyan ka namin ng replacement, tawag nyo. Pero sa mga agent na katulad namin, mga cargo company, binibigay namin yun as investment for your next shipment. Kaya minsan may mga agent na masakit ang loob dahil binigay namin yung tiwala namin, nagbigay kami ng empty box, pero sa ibang company nagpadala. Para sa akin, minsan okay lang yun, mag-try sila doon para malaman nila kung anong pinagkaiba. Kapag di siya bumalik sa akin at nakita kami one time, sa tanongin ko anong naging problema, bakit ayaw mo na. So maiaayos ko yung pagkukulang ko.
So, pag bumalik siya, magta-try ulit siya dahil sinabi mo, ayusin na namin sa next time. Hindi na mauulit yung ganun. Kasi natutunan mo na. Lahat yung mga agent, ano yan nagbi-business yan. Sa susunod naman na topic natin, paano maging agent. Sa company namin o sa ibang company, kahit saan. Basta Balikbayan Box, itatopic po natin yan. Sa isang topic pa po ulit, susunod na video, kapag may nagtanong ulit, sasagutin ko na yun kasi tumawag sa akin mababalik magiging agent. Parang magko-conflict pero kausapin muna natin yung isa. Yung para hindi maka-conflict dun sa isang agent na yun. Salamat po at natapos natin, nabot tayo ng 10 minutes. Natapusin ko na po ito kasi mag New Year na. Happy New Year na sa Pilipinas. Nandito bukas pa. So maghahanda tayo. Mag-ingat po tayo sa mga wag na po magpaputok. Kung maaari magpaputok malayo. Maglagay po kayo ng stick na may apoy doon sa dulo lang. Kahit yung yosin nyo, gamitin nyo ng lagay nyo ng stick. Ako noon sa Pilipinas, katol lang ginagamit ko kasi matagal, kahit ganyan mo lang. Kung wala kang katol, marami dyan nabibili ng mga mga kahoy lang na manipis. Sindihan mo yung dulo. Or lagay mo ng kandila. Pag sinindihan mo yun, matagal yung maubos. Yung ginagawa ko sa kanyon ko, gumagawa din ako ng boga nun, yung tubo. Boom! Para sa New Year. Okay po. Happy New Year po. At salamat po sa pagtangkilik. Next challenge na naman ulit tayo sa next year na 2024. Kita-kita po tayo. Salamat po sa year 2022 at year 2023 na suporta nyo sa amin. Hanggang sa muli. DuPont, Balikbayan Box. Salamat po.